Good morning! Meron na naman tayong reaction video. Yes! Meron na ba ditong nakapanood nung interview ni Miss Melanie Marquez? Grabe pala yung nangyari sa kanya. Kaya talagang pag-aasawa ay swertihan talaga yan. Okay? It doesn't matter kung anong lahi nito. Kung ito ay Pilipino, American, or ano ba yung lahi nung kanya? Hindi ko alam kung anong lahi nung napangasawa niya. Pero hindi siya American. Yes. Basta, taga ibang bansa din. Pero, yun nga, foreigner din, pero hindi ko alam kung anong lahi. Anyways, ang pag-aasawa ay swertihan. Ito ang sinasabi ko sa inyo, okay? Mahalaga pag mag-aasawa kayo talaga is alam nyo kung ano yung goal nyo sa buhay. Alam nyo kung ano yung gusto nyo sa buhay. Alam nyo kung ano yung halaga nyo sa buhay. Alam nyo kung ano yung, ang tawag dito? Yung pangarap niyo sa buhay, okay? Well, pangarap niya daw naman talaga na magkaroon ng buong pamilya, ng masayang pamilya, okay? Pinagkaloob naman sa kanya yun nung una. Pero, alam mo yun, 25 years silang nagsama. Siguro nagkapaguran na sila, nagkasawaan na. Kasi alam nyo, ang marriage is hindi biro, ha? I mean, hindi lang marriage. Pag lagi kayo magkasama talaga sa isang bahay, talagang nakakapagod, nakakasawa, okay? Talagang, ayun pa kayang mga mag-asawa, lalo na sa mga mag-asawa, nakakapagod talaga yan. 25 years ba naman? Yun. Pero, itong masasabi ko sa inyo, ha? Kapag, anong tawag dito? Kasi hindi naman daw, ganun din ba yung asawa niya nung una? No, I mean, tayo mga babae, pag-aralan natin kung ano yung mga red flags sa isang lalaki, okay? Madali nating mapapag-aralan kung ano yung mga red flag sa isang lalaki, okay? Pangalawa, ang unang-una nating tatandaan is, meron yung tatlong klase ng red flag. Marami actually, hindi lang tatlo, pero binuo ko na lang sa tatlo. At ito siya, andyan ang emotional, physical, andyan ang financial abuse. Yes. So, yung tatlong yan. Yes. Emotional abuse, physical abuse, financial abuse. Kapag yung tatlong yan is nakikita mo na, kailangan pag-aralan mo na yan kung paano ikokontrol. Kung paano mo, halimbawa, pwede mo namang sabihin din sa asawa mo, mag-usap kayo, sabihin mo sa kanya kung anong problema mo, doon mo makikita kung magbabago siya, pero merong mga lalaki na lalong doon mo makikita kung ano yung klase ng ugali meron siya. Yes, kapag sinabi mo na sa kanya kung ano yung nakikita mo sa kanya, at lalo itong naging wild or naging mas mapang-abuso, Diyos ko, nakakatakot yun, okay? Sa una pa lang is, anuhin mo na yung sarili mo. Dapat kasi bubuo ka ng safe space mo, okay? Sa isang tahanan dapat nandoon ng iyong safe place or comfort zone. Yan. Nandyan dapat yan. Pero kung ang bahay mo mismo at ang mga kasama mo sa bahay ang nagbibigay sa iyo ng kagulong comfort zone mo. Yes. Hindi po pwede na, alam mo yung, kita mo na nangyayari sa buhay mo na wala ka ng katahimikan, wala ka pa rin gagawin, lalo magiging mahirap. Kapag the more na pinatagal mo ng pinatagal, taon ang binilang, ay lalo kang mahihirapan. Kaya sa una pa lamang is, talagang gagawa ka na ng paraan, okay? Tutuldukan mo na yan, okay? Itong gagawin mo, pag nakita mo na sa una pa lang na ganun yung asawa mo, wag mo nang sundan ng anak dahil wala yung magiging pagbabago. Kahit ba yun ay mangako sa iyo hanggang langit, merong mga lalaki na, halimbawa, sinabi mo sa kanila, yung problema mo, sa halip na magbago, sabi, magbabago na ako, ganyan. O sige, mag-anak tayo para pag nag-anak tayo is mas lalo na ako mawala ng dahilan para ganito, ganyan. No! Hindi ang pagkakaroon ng anak ang tatapos sa kalukuhan niya, okay? Magpapatuloy pa nga lalo yan kasi the more na binibigyan mo siya ng chance, the more na binibigyan mo siya ng ganyan, anong tawag dito, pinapatawad mo siya is lalo siyang magiging, anong tawag dito? Lalo mo siyang pinalalala, okay? Ikaw ay magiging konsentidor na lalabas, ganun. Kaya, yun. Kung may pangarap ka sa buhay, tayong mga babae, kung may pangarap ka sa buhay, gawin mo pa rin yun. And another thing din is, ang lalaki, isa pang red flag, kapag meron kang pangarap sa buhay at gusto mong gawin, tapos pinipigilan ka, ayaw niya, halimbawa, si Melanie kasi gusto niyang mag-aral ng abogado, ayaw nung lalaki, inilayo siya nung lalaki sa pagkakataon na makapag-aral siya, na dapat sana itutuparin ni Melanie yung pag-aaral niya, hindi na nangyari kasi nga inilayo nung lalaki siya dun sa pangarap niya. So, mali yun, okay?
sandali at ayo ay wala ng oras. Saka na ulit tayo magkwentuhan. Sa susunod na lang uli. Okay, bye!